Ilang minutong nag-aabang ng taxi si Nadine, pero madalang yata ang dumaraang taxi sa kaling iyon. Pulos jeep at pedicab ang mga nakikita niyang dumaraan na pwede niyang sakyan. Dahil malilate na siya at mahigpit ang kanilang hospital sa oras ng trabaho, kaya napilitang siyang sumakay sa jeep kahit malakas ang ulan. Pagbaba niya ng jeep, ay pinasadahan niya ng tingin ang puting uniforme niya. Nalukot ang mukha niya nang makitang nadumihan iyon. Napailing na lang siya at mabilis na pumasok sa hospital. Nadoble ang kamalasan niya nang makasalubong niya sa lobby si Kenneth. Nagbago na bang uniforme ng mga nurse dito? Pumangit yata, sabi nito. Kahit hindi nito sabihin ay natitiyak niyang siya ang pinaparinggan nito. Umiiling-iling pa ito habang nakatingin sa kanya. Ang demonyo talaga. Alam na alam kung kailan ang bad timing. Pwede wag ngayon? Naiinis na sabi niya rito. Nagkibit balikat ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pumapalatak pa ito bago siya nilagpasan patungo sa mundo ng kadiliman. Umuusok ang ilong niya na sinundan niya ito ng tingin. Nadine, ano ang nangyari sa iyo? Pukaw na nag-aalalang boses ni Marcos sa kanya. Isa rin itong nurse na kasama niya sa duty ngayon. Minalas lang. Maikling sagot niya. Disturbing yung kulay ng uniform mo. Naging brown. Sabi pa nito. Huwag mo nang ipaalala sa akin, Marco. Wala sa mood na sabi niya. Pwede kang humiram ng uniform kay Natasha. May extra uniform ang karamihan sa mga nurse dito. Inilalagay lang nila sa locker nila. Magkasing size lang naman siguro kayo ni Natasha. Thank you, Marco. Pasensya ka na. Bigla lang kasi akong nawala sa mood. Basta ikaw okay lang. Pa-cute na sabi nito. Nginitian lang niya ito at dumiretso na siya sa station para mag-time in. Nang makita niya wala pang urgent na trabaho ay sumaglit siya sa CR para mag-ayos ng kaniyang sarili. Pagbalik niya sa nurse's station, ay may nakita siya roon na uniform na nakalagay sa isang clear plastic bag. Tinanong niya si Natasha, may lahi ka bang manghuhula? Ha? Nagtatakang tanong nito. Hihiram pa lang sana ako ng uniform sa iyo dahil naputikan tong suot ko. Tapos hito na agad sa harap ko. Binanggit ba sa iyo ni Marco yung nangyari sa akin? Binuksan niya ang supot. Wala namang binanggit sa akin si Marco. At hindi akin iyan. Kita mo naman, bagong-bago. Nagtaka si Nadine. Kanino galing ito? Ewan. Nagkibit balikat na sagot nito. Nakakunot ang noong nagpabaling-baling siya sa hallway. Nakita niya roon si Kenneth. Nakausap ang isang doktor. Inirapan niya ito. Pagkakuwan ay lumapit ito sa station nila at kinausap siya. Isuot mo ang uniform. Hindi tinitingnan ito. Nagulat siya at pagkakuwan ay nainis. No way. Hindi naman siguro ang kumag na itong nagbigay sa kanya ng uniform na iyon. Sa'yo galing ito? Tanong niya para makasigurado. Well, oo. Naiinis kasi ako kapag may nakikitang pakalat-kalat na maruruming tao. Nang tumalikod ito, ay naiwan siyang nakaawang ang mga labi at nakataas ang isang kilay. Niyugyug siya ni Natasha sa mga balikat niya. Nads, pukaw nito sa kanya. Ano? Tanong niya ng balingan niya ito. Nanunuksong tiningnan siya nito. Bakit ka binigyan ni Doc Kenneth ng uniform? May something ba kayo? Pang-iintriga pa nito. Oo, may something nga kami. Something dark. Ha? Wala. Huwag mo nang intindihin iyon. Magbibihis lang ako para hindi ako panira sa view ng impaktong iyon. Bumalik siya ng CR dala ang bagong uniform niya. Tiningnan niya din ang refleksyon sa salamin. Suot na niya ang bagong uniform niya. Sinuklay niya ang nagulong buhok niya. Nag-retouch ng makeup. At nagpahid ng lip balm.
Hindi siya naglagay ng foundation dahil natural ng maputi at makinis ang balat niya. She had a plump lips and she didn't have to put in a shiny lip gloss para magbukang full ang mga iyon. She pouted. Kailan kaya mabibinyagan ang mga labi niya? Gusto na rin niya maramdaman ang feeling na mahal ka. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend, kaya wala pa siyang first kiss. Kung bakit single pa siya ay hindi rin niya alam. Hindi pa lang siguro dumadarating ang tamang lalaki para sa kanya. Kahit 29 na siya, ay masigasig pa rin siya sa paghihintay sa tamang lalaking iyon. Ang sabi ng mga kaibigan niya, masyado raw kasi siyang mapili at mataas ang standard. Ang totoo, wala talaga siyang sinusunod na standard. Wala lang talaga siyang maramdamang spark sa kahit sinong lalaki. Kapag hindi siya sigurado sa isang lalaki, hindi siya nagsasayang ng oras sa kilalanin ang mga ito. Dumako ang tingin niya sa suot na uniform niya. Napailing siya dahil ang immortal na kaaway pa niyang bumili niyon para sa kanya. Akalain mo nga naman, ang prinsipe pa ng dilim ang nagbigay nito. Nagbabagong buhay na yata ang loko. Aniya at saka lumabas na ng CR. Parang sinasadya ang pagkakataon. Paglabas niya ay sakto ring lumabas ng CR ang lalaki, si Kenneth. Nakakunot ang noo nito habang hinahagod siya ng tingin. Hopeless ka na talaga. Kahit hindi ka mukhang puti, hindi ka pa rin talagang magandang view. Sabi nito at napapailing nang lumakad. For the 9th time na nagkita sila, ay umawang na naman ang mga labi niya at tumaas ang isang kilay niya. Ang galing talagang mangkulam ng impaktong iyon. Nadine! Tawag sa kanya ni Kirsten. Nakaupo ito sa sofa sa lobby at nagbabasa ng magazine. Lumapit siya rito. Hi Doc, kumusta? Bati niya. Heto, gutom. Sabayan mo naman akong kumain ng lunch. Nakakatamad kasing kumain ng mag-isa. Please, pakiusap nito sa kanya. Hindi niya magawang tumanggi kaya pumayag na rin siya. Mahaba-haba rin naman ang break niya, kaya okay lang na magliwaliw siya kahit sandali. Pagdating nila sa restaurant, ay na-freeze ang beauty niya. Nang makita niya roon si Kenneth, na may kasamang babae na maladyosa ang ganda. Gusto sana niyang umiwas, pero nahawakan na siya ni Kirsten at hinila patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Ang malas niya, dahil isang mesa pa sila kakain. She let out a heavy sigh and forced a smile kahit malang para sa babaeng kasama ng lalaki. The woman looked gorgeous. Nakaramdam siya ng insecurity dito. Hi Kenneth, hi Avia. Bati ni Kirsten sa mga ito. Gumanti ng bati ang babaeng tinatawag na Avia, pero tumango lang si Kenneth. Masyado nitong ipinapahalata na ayaw nito ang presensya niya. Ayaw rin naman niya sa presensya nito. Hi, I'm Ava. Your Kirsten friend? Oo. Kaibigan ako ni Doc Kirsten. Magkaklase kami noong high school. Ako nga pala si Nadine. Pero Nadine na lang ang itawag mo sa akin. Sabi niya. Nginitian siya nito. Nice to meet you, Nadie. Ako rin. Natutulala naman ako sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Aniyang hindi mapigilan ang paghanga rito. Sinulyapan niya si Kenneth at nakikita niyang nakasimangot ito. Inirapan niya ito. At muling hinarap si Avi. You're so bubbly. I like you already. Sabi nito sa katumawa ng mahina. Ngingiti na sana siya sa sinabi nito. Pero parang biglang nanigas ang lahat ng facial muscles niya. Dahil iyon sa lalaking umupo sa mesa nila. It was none other than Paolo himself. Her one true love. Napatunganga siya sa kakisigan nito without him even trying. Nandito ka rin pala, Pao? Natuto ka ng lumabas-labas. Tila hindi makapaniwalang sabi ni Kirsten. I need some sun. Sagot ni Paolo. Nakatitig lang siya sa gwapong mukha nito
at inoobserbahan ang paggalaw at pagsalita nito. Hindi na niya napansin ang ibang tao sa paligid. Obsessed ba siya? Well, who cares? Kung gano'n naman kagwapo ang kinababaliwan niya. You're the new nurse, right? Tanong sa kanya ni Paolo. Animo siya'y kiniliti ng 1,000 anghel nang tingnan siya nito sa mga mata. Pakiramdam niya ay napakaganda niya. Nag-init ang mga pisngi niya. What's wrong? Nakakunot noong tanong nito. Naturete yata sa iyo, Pao. Ani ni Avia. Ha? Sinabi ko kasi sa iyo na magbawas-bawas ka ng kagwapuhan. Sabi ulit ni Avia na ikinatawa ni Kirsten. Walang reaksyon si Paolo. At dumilim pang lalo ang mukha ni Kenneth sa hindi niyang malamang dahilan. Oy Ken, bakit parang bad mood ka? Pansin ni Kirsten. Wala. Bigla kasing nag-iba ang lasa ng pagkain. Nakasimangot na sagot ni Kenneth. Talaga? Tanong ni Paolo. Tinikman ni Avia ang pagkain nito. Hindi naman, pagkakungan ay sinabi nito. Baka bumalik na ang panlasang impakto mo. Kaya nag-iba na ang lasa ng pagkain ng tao. Sabi niya. Dahilan para mapalingon sa kanya si Avi, Kirsten at Paolo. Bigla niyang na-realize ang sinabi niya. Sorry, joke lang. Paghingi niya ng depensa. Magkakilala ba kayo ni Kenneth? Tanong sa kanya ni Avia. Tumango lang siya. Kilala ba kita? Hindi naman Pagkakaila ni Kenneth. Hindi nga. Kasi maligno ka. At tao naman ako. Baliw ka naman. Impakto. Aniya. What? Halos sabay-sabay na sabi ng mga kasama nila. Oo. Kasi talak ng talak. Ang ingay-ingay. Nagrereklamong sabi ni Kenneth. I smell something delicious. Sabi ni Avia na may halong panunodyo ang tinig. Me too. Pasigunda ni Paolo. Me three. Pagbibiro naman ni Kirsten. Patuloy sila ni Kenneth sa matalim na tingin na ipinupukol nila sa isa't isa. Tapos nang kumain si Nadine, nagpaalamanan sina Kirsten at Avia na pupunta sa powder room. Pumunta naman si Paolo sa kotse nito dahil may kukunin raw ito doon. Sinundan niya ito ng tingin at wala sa sariling napangiti. Ang macho talaga kahit nakatalikod. Huwag mo nang pagnasaan si Paolo. Hindi ka niya type. Sabi ni Kenneth sa kanya. She sighed and looked at him sharply. Sino nagsabing pinagnanasaan ko si Paolo? May tinatawag na common sense. Sabi nito na parang hindi niya alam ang bagay na iyon. Maganda ang mood ko ngayon. Kaya pwede ba? Huwag kang panira. Pairap na sabi niya. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. Dahil patuloy pa rin ito sa pagsira sa mood niya. Nakakahiya yung ginawa mo. Para kang nangahalay kung makatitig sa kanya. At sa harap pa ni Avia. Napatitig siya rito. Nanghahalay? Hello? Wholesome kaya ako? At paano naman nasali si Avia dito? Wholesome daw? Pabulong na sabi nito. Anong sabi mo? Wala. Pagtanggi nito. Teka, ano nga parang yung tungkol kay Avia? Kasi pinagnanasaan mo ang boyfriend niya sa harap niya mismo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pero tama ito. Nahiya nga siya sa ginawa niya. Paano kasi? Walang nakapagsabi sa kanya na may girlfriend na pala ang akala niyang true love niya. At sa babae pang ubod ng ganda. Ano ang laban niya? Natahimik ka? Himala. Panunuya sa kanya ni Kenneth. Talaga? Paasik na sabi niya rito. Hindi ba nito nakikitang nasasaktan siya sa pagkabigo niya? Epic fail na naman ang kinahahantungan ng paghahanap niya ng true love niya. Maghanap ka na lang ng iba. Marami naman siya na pwedeng magtiyaga sa ingay mo.
Tiningnan niya ito ng masama sa sobrang inis niya. Hoy, ikaw! Hindi mo ba nakikitang nagluluksa ang puso ko? Pwedeng tumahimik ka? Kahit ngayon lang? Hindi pa rin ito natinag. Ang ingay mo na, ang arte mo pa. May paluksa-luksa ka pang nalalaman. Maging masaya ka na lang dahil baka pumangit lang si Paulo sa noise pollution na hatid mo. Kapag naging kayo. Gusto na sana niyang tumayo at layasan ang kumag na ito kung hindi lang siya nahihiya kina Kirsten at Avia. Pinilit na lang niyang huwag pansinin ang pang-iinis nito sa kanya. Ilang sandali pa'y bumalik na sina Kirsten at Avia. Nahalata namang sinadya silang iwan ni Kenneth. Pasensya na ha, ang dami na kasing tao sa CR. Hinging paumanhin ni Avia. Sorry Avia. Sabi niya na kinagulat nito. Ha? Para saan? Para sa pagnanasa ko sa boyfriend mo. Tumawa ito. Tila naaaliw sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Iyan ang consequence na kinakaharap ng mga babaeng may gwapong boyfriend. Natatawa ring nasabi nito. She sighed in relief. Mabuti na lang at mabait ito. Siguro ang daming mga katulad kong hindi maiwasang pagnasaan si Doc Paulo. Ang gwapo naman kasi niya. Ang sarap abusuhin ang katawan. Sinang-ayunan siya ni Avia. Isa rin naman ako dati sa may lihim na pagnanasa kay Paulo. Ang swerte ko na lang dahil may pagnanasa rin siya sa akin. Masayang pagkukwento nito. Natuwa siya sa magilaw na reaksyon nito sa pagkagusto niya sa nobyo nito. Well, kung kasing ganda rin siya nito, noon ka rin na matithreaten siya sa ibang babae. Nako, sa gandang mong iyan, sino ba naman ang hindi magnanasa sa iyo? Siguro maraming nadudurog ang puso ng maging kayo ni Doc. Isa ka na roon, sa bad ni Kenneth. She shoot him one sharp look. Sinalubong lang nito ang tingin niya. Wala talagang pag-asa na makaramdam ito ng takot sa mga pagbabantang tingin niya. Usapang babae ito. Huwag kang epal. Tumawa ang mga kasama nila. Alam mo Ken, feeling ko, malapit na rin magluksa ang mga admirer mo. Sabi ni Avia na may himig ng panunodyo. Si Kenneth, may admirer? Aniyan at tila bang isang milagro iyon? Oo naman. Ang dami-daming babae ang sinasadyang sugatan ang sarili nila para lang madampian ni Ken ng Band-Aid. Siya lang ang may specialization sa Band-Aid application. Biro ni Kirsten. Tumaas ang isang kilay niya at tumawa naman ang dalawang kasama nila. Hindi kaila sa kanya na kahit may kamahalan ang hospital rate nila, ay marami pa ring pasyente ang nagpapakonsulta roon. Talaga naman kasing magaling at efficient ang medical staff ng hospital nila. Malaking bonus ang maraming gwapo at magagandang doktor doon. Ganun kababaw ang mga babae? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi naman. Ganoon lang ako kagwapo. Mayabang nasabi ni Kenneth. Umarte siya na parang nasusuka sa sinabi nito. Ang hari ng kadiliman. Inignora na naman siya. Did I hear it right, Ken? Sinapian ka na ba? Tanong ni Paulo nung nakabalik na pala sa mesa nila. Bakit naman? Painosenteng tanong ni Kenneth. Doc, nagtanong ka pa. Matagal na yung may sabi. Sabad niya. Tumahimik ka nga. Usapan ito ng mga gwapo. Saway sa kanya ni Kenneth. Gwapo raw? Diskumpiyadong sabi niya. Gwapo naman talaga si Ken. Hindi mo ba nakikita? Tanong sa kanya ni Kirsten. Hindi. Kasi may fourth eye ako. At nakikita ng fourth eye ko ang hindi makita ng mga mata ninyo. Sagot niya. At ano iyon? Ang anyong demonyo ng lalaking yan. Tiningnan siya ng mga ito. Halata sa mga mata ng mga ito na hindi naniniwala sa sinabi niya.
Mura ang drugs ng taong in love. Pabirong sabi ni Avia. Agree ako dyan. Pagsang-ayon ni Christine. Napamaang lamang siya sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.